Well, overwhelming po yung magiging linggo natin ngayon. Simulan natin ngayon Lunes. Alam ko maraming mga sasabak at sumabak na nga yung karamihan sa traffic and all. Sa opisina, sa eskwela, sa bahay. Tututok na naman siguro tayo sa mga hearings and mga balita. Pero may gusto muna ako sa inyong encouragement bago mag-start ang linggo nyo. Sa Deuteronomio 31:8. Siya ang nangunguna sa iyo, siya ang sasa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan man. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ito po isang encouragement ni Moises po sa kanyang leader na ipapasa na niya leadership kay Joshua. At haharap po si Joshua sa napakalaking hamon. Tatawid po siya sa isang malaking balakid, yung Jordan River. At pagtawid niya ron, nandun na yung matitindi niyang kalaban. Malalakas na bansa, nakakalabanin sila, may mga higante. Pero ito yung reminder niya. At maybe some of you here today, may Jordan River ka rin natatawirin. Hindi ko alam yung maybe karamdaman niyan, physical, maybe financial, maybe mental or emotional, yung mga kinakaharap ng bansa natin, ng mga corruption and all, parang ang lalaki ng mga lalabanan natin. Pero ang ganda po ng sinabi, siya daw mangunguna sa inyo. Hindi kanya iiwan, okay? Hindi kanya pababayaan kailanman. Ang labanan lang po, meron ba tayong relasyon sa Diyos natin na pagising mo sa umaga, ang una mong takbuhan, pagdasal muna tayo. Mag-i-acknowledge muna natin yung presensya niya. Matalino rito si Moses Nung papunta siya sa Promised Land, sabi ni Lord, hindi na kasama presensya ko sa inyo, pero dadaling ko kayo sa Promised Land. Bahala na kayo. Sabi ni Moises, kung walang presensya mo, wag mo na lang kami daling sa Promised Land. Kasi Moises knew very well, pag walang presensya mo, wala rin kwentang mabuhay. Kaya sinasabi rin ni Moises dito kay Joshua, ang presensya ng Diyos ang mangunguna sa inyo. Sa kabila po ng kinakaharap natin problema sa bansa, sa harap ng mabibigat na hamon, sa maybe sa iyong physical na pangatawan o financial na kinalalagyan, paano mo ba mararanasan ng Diyos na malaman mong nauna na siya bago ka pa lang sumabak dito sa hamon ng buhay? Paano malaman? Well, the fact na buhay ka ngayon. The fact na binigyan ka na another day. Because every gising is a blessing, lagi natin sinasabi. The fact na ikaw ngayon ay may pagkakataon lumapit sa Kanya, at mag-enjoy ang presensya niya, ibig sabihin, hindi pa tapos ay si Lord. Sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, mananatili siyang tapat, huwag kang matakot dahil siya ay nauna na sa gyera na kakaharapin mo. Meron lang tanong sa iyo ngayon, anong ba ang pinakamabigat na hamon na kinakaharap mo ngayong linggo? Paano mo ba mararanasan ng Diyos na nauna na siya bago ka man lang pumasok dito sa gyera na to? At lastly, kanino mo ba pwedeng ibahagi ang iyong hope na meron ka? Katulad ng mga tao ngayon na puno ng pag-asa dahil pinanghawakan nila ang salita na to. Deuteronomio 31:8, siya ang nangunguna sa iyo, siya ang sasa iyo, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Tayo manalangin, Panginoon, napakaganda po na to, pero minsan parang hindi namin na-experience. Pero Lord, ano ba gagawin namin? Tatalikuran ka ba namin o patuloy na aasa? So Lord, just because sometimes you're silent doesn't mean you are absent. Minsan, Lord, tahimik ka lang dahil talaga pinapatatag mo ang aming pagdepende sa iyo. Pinatatag mo ang aming spiritual, Lord God, na kalagayan. Kaya Lord, ngayon, sa dami ng mga kinakaharap ng bansa, sa dami namin kinakaharap na personal ng mga problema, Lord, nawa ay maintindihan namin na nauna ka na sa gyera. And in fact, 2,000 years ago, napanalunan mo na ang gyera over sin and death na pinakamatindi naming makakalaban sa hamon ng buhay. Ang kamatayan at ang kasalanan na pagtagumpayan mo sa krus ng Kalbaryo. At Lord, itong mga the rest na to, kumbaga, yes, mabibigat to, pero pansamantala lang to. Ang eternal namin problema sa kasalanan at kamatayan ay napagtagumpayan mo na sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord, wala ka nang hindi ibibigay sa amin na naiisip mong para sa amin. Salamat Lord sa iyong pangunguna sa gyera na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.